para po makapagsimula na po tayo sa ating panambahan. Good morning. Good morning po. Good morning. Ngayon po ay first Sunday ng July at nasa kalahati na po tayo ng taong 2024. Bilis po, no? Siguro po sa iba, mabilis yung panahon. Siguro sa iba, parang ang bagal, ang tagal. Pero iba-iba man po yung experience o perspective natin, makasigurado po tayo that God's timing is right and perfect. At hindi po siya nagbabago sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Ayaw ko po yung samahan ako sa isang maikling panalangin sa ating pong pagsisimula. Lord, you are our good Father. Ikaw po ang bumabay sa amin sa buong linggong nagdaan at sumama sa amin upang kami muling makapagtipon ngayong umaga bilang isang iglesia. Ama, hipuin niyo po ang aming puso't isipan. Alisin po ninyo ang kahit anumang bagay na maaari po makadistract po sa amin. At alisin po yung focus namin sa inyo ngayong umaga nito. Lord, nawa po, kayo po ay aming mapapurihan. At yun, mag-glorify po kayo at ma-bless po kayo sa aming pong pagsasama-sama ngayong umaga. Lahat po ito ay tinataas namin, Panginoon, sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, tayo po yung magsitayo at sabay-sabay po natin basahin ang Psalm 107. 1, 2, 3, go! Praise the Lord, all you nations. Praise Him, all you people of the earth. For His unfailing love for us is powerful. The Lord's faithfulness endures forever. Praise the Lord. Yan, sa ating pong pag-awit, ating i-declare na ang pag-ibig at katapatan ng Panginoon ay magpakailanman.
sineselebrate ang Missions Month. At bahagi po ng ating gawain ay ating pong iniimbita ang ating mga partner missionaries upang maibahagi po, ma-share po nila sa atin kung paano gumagalaw ang Panginoon sa kanilang mga missions field. Opportunity rin po ito upang atin silang maipag-pray at ma-encourage po natin sila bilang isang iglesia. At sa Sunday po na ito, ang magbabahagi po ay si Lem, patungkol po sa kanyang experience or testimony bilang missionary na Waymakers. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa pagkakataon na makapagbigay po ng update. No? Ginagawa po natin ito every year. At isa ako sa missionary ng Lord of Life na nagbibigay ng update. Alam niyo po, halos lahat na bahagi ako ng organization ng Waymakers. At ito po yung ito yung pinagkatiwala ng vision ng Diyos sa amin to see leaders produce disciple-making movements patterned after the life and strategy of Jesus Christ para ma-accomplish yung Great Commission sa Asia. Gusto ko pong bigyan ng diin yung ngayon sa aking update yung disciple-making movement. No? Para po sa amin, merong disciple-making movement kapag may isang pastor sa isang lokal na iglesia na i-apply niya at susundin yung modelo ng Panginoong Jesus, yung kanyang buhay, at yung kanyang strategy sa paggawa ng alagad. At pag ginawa niya yun sa kanyang lokal na iglesia, no, ang expected result ay growth, vitality ng church, at ma-disciple niya ang kanyang church in such a way that they will also make disciples of others. So, disciple-making movement, masasabi yung iglesia na yun. At kasama doon yung aming panalangin sa Waymakers, na hindi lang yung iglesia niya yung kanyang tutulungan, kundi influence rin yung ibang pastors sa kanilang community na mag-disciple din katulad ni Jesus. So ito po ang current na status ng mga disciple-making movements dito sa Pilipinas at sa Asia na ako ay directly involved. Currently po, meron akong disciple-making movement na tinutulungan na group of churches. No, merong ABCOP churches sa Oriental Mindoro na binubuo ng 15 pastors saka leaders. So regular po akong pumupunta doon every 4 months para i-train sila. Pero ang hindi lang training, yung tulong na binibigay ng Waymakers, kundi ang emphasis po namin ay coaching. Ibig sabihin after ng training, imimit pa namin yung mga pastor individually, one-on-one, para tulungan silang i-apply, i-implement yung kanilang natutunan sa kanilang mga simbahan. So nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil nakatatlong balik na ako doon. At sa biyaya ng Panginoon, nakikita na natin yung bunga ng pagsunod ng mga pastor sa halimbawa at model ni Jesus. Just to give you an idea, ang Oriental Mindoro po, itong nasa mapa, ay merong 14 na bayan. Ang current involvement ng mga pastors, leaders, ABCOP doon, ay galing lamang sa 5 bayan pa. So ang panalangin namin talaga ay ma-influence din yung ibang bayan at district ng, isang district yung Oriental Mindoro, pero sana ma-influence sila yung ibang bayan, iba pang ABCOP churches. Nakakatuwa po dahil nagsasend sila ng update ng mga pictures sa akin na nabubuo na nila yung mga disciple meeting small groups. Yung iba pong simbahan sa Oriental Mindoro, nagsimula na walang disciple making small group. Meron silang mga Bible studies, meron silang mga programa sa church, pero walang intentional na pagsunod sa halimbawa ni Jesus ng disciple making. So yung nakikita nyo po dyan ay 5
doon sa 8 churches na tinutulungan natin. At yung bahagi po ng small groups nila ay yung una nilang binuo ay kasama yung kanilang mga leaders. Hindi ko alam kung kita nyo po, pero andyan si tatay. So si tatay yung isa sa mga kino-coach ko dahil ang Kalapan ay nag-decide na simulan ulit. Nire-reset nila yung kanilang initiative to start disciple making sa kanilang simbahan. So mga leader yung dinidisciple ni tatay tsaka ni nanay. At nangyayari din po yan dito sa Makati. Meron akong isang CBAP church na tinutulungan, ang Emmanuel Christian Ministries International. Yung kino-coach natin dito, siya na yung nagtuturo sa kanyang mga leaders at pastors. At marami po silang daughter churches, hindi lang sa Makati, pati sa Zambales at sa Nueva Ecija. Meron din pong simbahan sa Bicol, Bicolania Bible Christian Church. Kasama natin sila sa ABCO. At ngayon din, katatapos lang nilang magturo ng Jesus strategy sa kanilang mga leaders at sinisimulan nila yung mga disciple-making small group sa iba't ibang segment ng iglesia. So sa men, sa women, sa youth, sa young professionals. Ang pinaka-recent po na nabuo ay hindi iglesia yung dinala ng Diyos sa akin this year, kundi isang para-church campus ministry. Matagal na tong ministry na ito, 12 years na sila, at nag-i-implement na sila ng disciple making even before ko pa sila makilala. Pero nag-decide yung kanilang leadership. Si Irvin, yung naka-maroon, no? Yung medyo dark yung background, sa baba yung president nila. Minimit ko sila buwan-buwan para ituro sa kanila yung Jesus strategy at ituturo nila yon sa kanilang ministry at iba pang churches na meron silang influence sa Naga. Nagpapasalamat po ako sa Diyos, specifically sa buhay ni Irvin. Si Irvin po ay isang seaman o nagtatrabaho siya sa isang shipping vessel. So every 2 months, siya ay sumasampa sa barko. Dati si Irvin, dahil meron talaga siyang burden na abutin yung kanyang mga kasama sa barko, ay regular na nagkakandak ng Bible studies. Nung nag-start kaming mag-meet for coaching, na capture ni Irvin yung vision na hindi lang Bible study yung gusto ng Panginoon na mangyari, kundi ma-empower niya yung mga kasama niya na Christian sa barko na mag-disciple din ng iba. No, lalo na every 2 months, napaka-transient ng kanilang setup. So, si Irvin po ay challenge ko na siya na pag-aralan yung fourth-year discipling, galing din yun sa model ni Jesus. At ngayon, minimit niya regularly yung kanyang kasama sa barko na si Dwight, yung nasa pinakamalaking picture. So si Dwight ay believer, pero hindi pa nag-train, no, to disciple others. So minimit niya si Dwight para ma-mobilize at empower din si Dwight na makasama niya kung saan man ma-assign si Dwight na barko. Kabababa lang nila ngayon. Last time galing sila sa Greece kasi sa Europe yung iniikutan ng kanilang vessel. Pero nag-decide sila at nag-commit na kapag nasa Pilipinas sila, mag-meet sila pa rin face to face. Pinakita ko po kanina na Asia ang burden na binigay ng Diyos sa Wavemakers. Noong January, nagkaroon po ako ng opportunity to meet other leaders from different countries sa Asia na ganoon rin yung ginagawa katulad ng Wavemakers. At nagsilbi sila talaga na encouragement sa akin. So yung nakikita nyo po sa picture, mga coaches, leaders yan galing sa India, Bangladesh, Myanmar, Malaysia, Thailand, Nepal, tsaka Singapore. Meron pong isa doon na galing sa Myanmar, isa lang siyang delegate, pero na-encourage ako sa kanyang buhay dahil alam natin nangyayari sa Myanmar at talaga nahihirapan siya, no, na ituloy yung ministry dahil sa civil unrest na nandoon. Pero pinanalangin namin siya at nagpapatuloy siya. So, naisip ko po personally, dito sa Pilipinas walang dahilan halos, no, para hindi natin ipagpatuloy yung adhikain na to finish the Great Commission. Unlike sa bansa na katulad ng Myanmar na nakakaranas ng instability, no? Malungkot siya dahil marami sa kabataan sa kanyang church ay nai-involved na sa civil movements na gustong patalsikin yung current military junta na nandoon. Kaya nahihirapan siya mag-disciple, nahihirapan siya mag-train. Pero na-encourage ako dahil nagpapatuloy siya. So yun po yung update.
Ipanalangin niyo po yung mga sumusunod para sa akin at para sa ministry namin sa Waymakers. Una, na patuloy magbunga itong mga disciple-making movements na ito, na hindi matapos sa amin, kundi yung mga na-train na pastors at leaders ay mag-train at mag-coach din ng iba pang mga pastors at leaders. So sa Mindoro, sa Bicol, dito sa Makati, salamat sa Diyos sa bagong coaching center, no, na siya yung nagdadala. Ipag-pray niyo rin po yung additional pa na ministry partners. No? Ang Lord of Life ay ministry partner ko dito sa gawain na ito. At ang ilan sa inyo ay faithful na nagsusupport sa akin. Pero panalangin pa po namin sa Waymakers ng dagdag pa. Kasi ang isang coaching center na tatakbo ng 2 taon ay nangangailangan ng at least 60,000 to 80,000 pesos para matapos. Yun po ay binubuo ng 6 na modules. No? So babalik doon ng 5 beses para maituro yung mga modules na yun. So kasama sa cost yung pamasahe ng trainer at yung materials na gagamitin ng mga trainees at coaches. Ipanalangin niyo din po yung puso ko para sa Asia. No? Unti-unti po na binubuksan at binibigyan ako niya ng Diyos ng burden sa Asia, lalo na nakikilala ko yung iba't ibang leaders sa Asia. Yung kasama ko po sa Waymakers, si Shamira, kilala niyo po siya, yung ilan sa inyo, ay currently nag-coach ng mga women leaders sa India. At ginagawa nila to regularly. Ganun din ginagawa ni Shamira, pupunta siya sa India, tapos i-coach niya din yung mga leaders na ito. Kasama po sa aking panalangin yung ating iglesia. No? Wala pong integrity yung coaching na gagawin ko kung hindi ko ginagawa bilang paglilingkod sa Lord of Life, yung tinuturo ko din sa Waymakers. So kasama sa aking panalangin, yung vision natin, no? Na maging disciple-making church din talaga tayo. At ipanalangin niyo din po kami patuloy ni Riel, no? Kakalipat lang po namin ng bagong apartment sa Tandansora pa rin, pero salamat sa Diyos sa kanyang provision. Panalangin namin pareho na maging influence kami sa community na nandoon. Salamat po. Talagang hindi ko maisa-isa ang pasasalamat na meron ako kami ni Riel sa support nyo, panalangin. Pero encouragement sa akin na linggo-linggo kaming naipapanalangin ng mga missionaries. Kung si Ate Bel sa Morocco ang mission field, si Ate Eva sa Vietnam, sila Kuya Chris sa Taguig. Ang mission field po na bigay ng Diyos sa amin sa Waymakers ay mga churches, no? Dito sa Pilipinas at sa Asia. At yun, yung patuloy po ipanalangin. Marami pang simbahan ang hindi lumalago dahil hindi nila sinusunod yung Great Commission mandate ng Panginoon. Yun lang po ang update ko for this year. Salamat po sa inyong panahon, sa pakikinig, at patuloy po na panalangin. Maraming salamat din. Para naman po pamunahan tayo sa panalangin, katawag ko si Tita Norma. Tayo po ay manalangin. Tunay na Diyos ay very faithful sa ating lahat. Let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay Ama na kahanga-hanga ang mga ginagawa mo, Panginoon, sa buhay ni Elder Len. Maraming salamat sa iyo sa lahat ng mga kabutihan mo at katapatan mo rin sa aming iglesia, sa Lord of Life, Christian Fellowship, at sa bawat isa sa aming Panginoon. O Diyos, tunay na ikaw ay nararapat na papurihan, nararapat na pasalamatan, dahil ikaw, Panginoon, ay tapat sa lahat ng panahon. Mabuti ka sa aming Panginoon at ang inyong pag-ibig ay hindi nagmamali. Maraming salamat sa iyo, O Lord, sa lahat ng mga bagay na patuloy mong ginagawa sa aming buhay at sa aming iglesia. Maraming salamat din sa iyo, O Diyos. Patuloy po kaming nagpapasalamat at pupuri sa iyo sa relasyon na meron kami sa iyo, sa pag-asa na meron kami sa iyo, sa mamagitan ng anak na si Kristo, na siyang aming dakilang tagapagligtas at Panginoon. Ito yung dahilan, Panginoon, kung kami ay palaging nagpupuri at nagsama-sama sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa
sa mga bagay na pinagkakaloob mo sa amin. Sa lahat ng mga biyaya mo, sa iyong patuloy na pag-iingat mo, sa patuloy na provision mo, at kung paano ka pong patuloy na nagpapagaling sa mga kasama namin, mga kapatid namin na nagkakasakit, Panginoon. Salamat po, Lord, sa pagsagot mo sa aming mga panalangin. Sa umagang ito, Ama, kami rin po ay nagpapapagumbaba sa iyong harapan. Naway patuloy mo po kaming linisin, Panginoon. Search us, O God, and know our hearts, and try us, and know our thoughts. And see if there be any wicked way in us, and lead us in the way everlasting. Thank you, Lord, sa mga pangako mo na kung kami, Panginoon, ay magpapahayag ng aming mga pagkakasala, Ikaw, Panginoon, ay tapat tatawarin sa aming mga kamalian, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong pagpapatawad sa amin, Panginoon. At tulungan mo rin po kami, Ama, na matutong magpatawad sa iba na nagkakasala sa amin, Panginoon. Mapabuti ka sa amin, O Diyos. Sa umagang ito, Ama, kami ay namamangha kung paano ka pang patuloy na kumikilos sa ministry na ibinigay mo sa aming kapatid na si Lem. Salamat, O Diyos, sa lahat ng pag-iingat mo sa Kanya, sa iyong pagsusustain mo sa Kanya, Panginoon, sa Kanyang patuloy na paglilingkod, Panginoon, sa aming iglesia at sa iba't ibang iglesia, Panginoon. Salamat, Lord, sa Kanyang buhay na Kanyang ginagamit, Panginoon, upang mapalawak pa ang iyong kaharian, Panginoon. Salamat, Lord, sa Kanyang concern sa mga churches na nais na patuloy na sumunod sa iyong utos, Panginoon, na patuloy na gumawa ng disipulo. Salamat, Lord, sa iyong pag-iingat mo sa mga gawain na patuloy niyang ginagawa sa kanyang pagpunta sa iba't ibang lugar, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat din po, Ama, sa kalusugan at sa iyong patuloy na pagpo-provide mo sa kanyang pangangailangan kasama si Riel. Salamat din po, O Diyos, sa mga churches, mga leaders, mga pastors na kasama sa mga coaching na ginagawa niya, sa mga trainings na ginagawa niya, Panginoon. Salamat din po, Ama, sa mga provisions mo and yung partnership niya na meron siya sa wave makers, Panginoon. Tunay po, Ama, na nagpapasalamat kami kung paano ka pong patuloy na gumagawa sa kanyang buhay. Salamat din po sa iyong pag-iingat mo sa pag-stay na sa apartment nila ng 2 years. And we pray, Lord, as they stay here sa bagong titirahan nila, muling samahan mo po sila, Panginoon. Salamat, Lord. And we pray, Lord, na ikaw ang patuloy na mag-provide din sa pangangailangan nila at ni Riel. Ikaw ang patuloy na dumabay sa kanila. Patnubayan mo po siya, Panginoon, sa bawat gawain na pinagkaloob mo sa kanya, Panginoon. And we lift up you, O Lord, lahat ng kanyang ministry ngayon. We pray, Lord, na nawa ito ay mabunga. We pray, Lord, na ito ay magpapatuloy, na ito ay maging significant, Panginoon, sa bawat churches na kanyang tinutulungan tungkol sa disciple making. And we pray, Father God, ang mga pastors and leaders na nag-pray ay magamit mo po, O Diyos, upang sila din ay makapag-disciple, makapagturo ng iba na mag-disciple din, Panginoon, dahil yun pong, Ama, yung utos mo. Hinihiling namin, O Diyos, na ikaw ang mag-sustain sa mga gawain na kanyang sinumalan, kasama ang wave makers, Lord. And we pray, Lord, na ang iyong mandato, ang iyong commandment, Panginoon, na patuloy na gumawa ng disciple ay magpapatuloy at maging matagumpay, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na ito yung nais mo, yung kalooban mo. Kaya kami ay patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoon. Hiling din namin, O Diyos, na gabayan mo rin po si Lem sa mga ibang makawain na nakatakda, katulad ng kanilang retreat sa Silang Cavite. Naway samahan mo rin po sila doon. At hiniling din namin, O Diyos, na pagtubayan mo po si Dave Patty sa pagpapacilitate ng kanilang retreat na ito na gaganapin sa July 21 to 23, Panginoon.
Dinadalangin din namin, O Diyos, ang kanilang pagsisimula at pagpapatuloy ng TNET training among the 9 pastors and leaders na ito ay magsisimula ang course 9 module. Hinihiling din namin, O Diyos, na tulungan mo po sila, Ama, sa gawain na ito na ginaganap na ngayon hanggang August 1. Hinihiling namin, O Diyos, ng iyong kalooban, ang siyang masunod at samahan mo po sila, Ama, at patuloy po ingatan ang bawat isa sa kanila. Nagpapasalamat din po kami sa iyo, O Diyos, sa katatapos nilang gawain na Everyday Commandment Seminar na ginanap sa Lipa Bible Christian Church kahapon. Salamat, Ama, sa pagpapahintulot mo na magawa ito, Panginoon. Hinihiling namin, O Diyos, na ang seminar na ito ay makakatulong, Panginoon, sa Lipa Bible Christian Church, at ito ay makamuhay nila at magbunga ito, O Diyos, ayon sa iyong nais at iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Diyos, sa lahat ng mga bagay na patuloy mo pong ginagawa sa mga churches na ito. At sa umagang ito din, Ama, salamat din po sa patuloy pagkilos mo sa aming iglesia. Salamat po sa mga manggagawa mo na patuloy mo pong itinatalaga. Salamat po sa mga kapatid na patuloy na naglilingkod. Katulad ng mga preachers namin, ang Council of Elders and Deacons, ang lahat ng mga ministry coordinators, Lord, mga Bible study leaders, facilitators, mga disciplers, at sa lahat ng mga kapatid namin na patuloy na gumagawa, Panginoon. At yun din yung mga kapatid namin na kahit na wala sila rito, sila ay nananalangin kahit man na nasa bahay sila, O Diyos. Salamat, Ama, sa bawat isa. Kung paano ka pong patuloy na nagpo-provide sa aming iglesia at sa bawat isang kasapi, Panginoon. Salamat, Ama, sa mga provision mo na kung saan yun, Panginoon, yung pagsusustain mo sa bawat pamilya at yung pagpapagaling mo rin, Panginoon, sa bawat isa na nagkakasakit. And Father God, sa umagang ito, kami rin po ay patuloy na nananalangin sa iyo. Salamat din po sa mga kapatid na nabaptize noong Sunday. Salamat sa kanilang pagsunod sa iyo. At hinihiling namin, O Diyos, na naway patuloy pong samahan ang bawat isa sa kanila. Ingatan mo po sila, O Diyos, at naway patuloy silang lumago sa kanilang pananampalataya sa iyo. Hinihiling din namin, O Diyos, na patuloy mo rin pong ingatan ang aming bansang Pilipinas. Patnubayan po, Ama, ang aming Pangulo hanggang sa mga mababang posisyon ng aming gobyerno, Panginoon. Hinihiling namin, O Diyos, na Ikaw ang kanilang hingaan ng tulong. Gabayan mo po ang bawat isa sa kanila. At tulungan po sila, Ama, sa bawat task na binigay mo sa kanila. Tulungan mo sila, gampanan nila ito ng maayos at naway maging matapat sila sa kanilang paglilingkod. Pinagkakatiwala namin, O Diyos, ang kasalukuyang sitwasyon o problema na hinaharap namin bansa sa West Philippine Sea. Niling namin, O Diyos, na mamagitan ka sa problemang ito. Naway magkaroon, Panginoon, mapayapang solusyon sa mga problema na kasalukuyang nangyayari, at inihiling namin, O Lord, na manatili nawa ang kapayapaan at kaayusan sa lugar na ito. Ingatan po ang mga mangingisda namin at ang lahat ng mga Coast Guards, Panginoon. Nakikita namin kung ano yung mga nangyayari, ngunit sa iyo lamang namin pinagkakatiwala ang mga ito. Hinihiling din namin, O Diyos, na patuloy mo pong i-bless, pagpalain ang aming bansang Pilipinas, naway maging maayos at gumanda, patuloy gumanda ang aming ekonomiya. Sa iyo lamang namin pinagkakatiwala ito sa iyo. At yun din po sa iba pang mga problema, hinihiling namin, Lord, na Ikaw ang patuloy na maghari sa aming bansang Pilipinas at sa buong mundo. Pinupuri ka namin, O Lord, dahil Ikaw ay mabuti, Ikaw ay matapat. Hinihiling namin sa iyo ang lahat ng mga ito. Sa tayong pangalan ni Jesus, namin tagapagligtas at Panginoon. Amen.
salamat po, Tita Norma. Naniniwala po ba kayo na ang ating Diyos ay nag-iisa at walang katulad? Amen. Naniniwala po ba kayo na siya ay makapangyarihan? Na siya ay hindi nagbabago? Na tulad nga po ng sinabi sa Hebrews, our God, Jesus, is the same yesterday, today, and forever. Ilan lang po to sa mga katotohanan na pinanghawakan ng mga first followers ni Jesus. At ito rin po yung mga katotohanan na pinanghahawakan natin ngayon. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating pag-awit, ay nayan po kayo ulit na tumayo, ating pong itaas, let us exalt who our God is.
Wala kang katulad at wala pong ibang makapapantay sa kadakilaan. namin para sa inyong aming lahat po, ang pinakamataas Panginoon, yung papuri at pagsamba ay inaalay namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Bigyan po natin ng clap offering.
bang ipakilala po ang ating speaker ngayong umaga? Yung guest speaker po natin ngayong umaga ay hindi na bago sa community ng ABCOP. Isa siya sa mga leader na naglilingkod sa ating community. Currently po siya ay isa sa mga pastor ng Caloocan Bible Church. At missionary din po siya ng Campus Crusade for Christ. At ngayon ay kilala na sa tawag na Cru, no? So Cru Philippines. Natapos po niya yung Masters ng Divinity niya sa IDSL. At currently naglilingkod sa ABCOP, specifically sa capacity na isa sa mga officer ng National Council of Elders. Siya po ay bagong lolo, no, sa kanyang bunsong anak. So, welcome po natin. No? Samahan niyo po ako sa pag-welcome kay Pastor Kenny Garcia. Tapos, maglalakad po ba kayo? Medyo. Yun muna ako. Ganda umaga po. Malinaw po ba? Malinaw? Kailangan gumamit ng mic. Okay. Salamat sa Panginoon dahil muli niyo akong inimbita. Kung ako po'y hindi nagkakamali, ikalawang beses pa lang po ito dito. Nung unang imbitahin ako ni Pastor Sam Castro, many years ago, hindi ko na alam, matandaan. Dahil si Pastor ay idol ko sa preaching, inimbita niya ako dito sa kanyang church. Ang kaba ko noon, abot langit, sa totoo lang. Hindi nyo lang nahalata. Pero dahil wala na siya ngayon, medyo relax na po ako. No? At yung aking ka-schoolmate na si Ate Beth, sabi ko, buhay pa pala tayo. Ha? In the 70s pa ho yun. Pero purihin ng Panginoon, malusog pa po ang bawat isa sa amin. No? Huwag nyo nang tanong kung ilang taon na kami. Kung alam nyo, edad ni Beth, ni Bicha, Bicha ang tawag namin yan, ay ganun na rin po ang edad ko. Pero ang maganda po doon, wala po akong maintenance hanggang ngayon. Isa lang po aking mini-maintain, kagwapuhan. Mukhang hindi kayo sumasang-ayon. Ha? Di totoo po yan, wala po akong maintenance. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Tama po yung kasabihan na health is wealth. Nagmamaneho pa rin ako. Nahuli nga akong overspeeding doon sa T-Flex eh. Lumatakbo ko ng 145 kilometers per hour. Hindi ko napansin kasi yung dinride ko, yung van ng aking kaibigang pastor. Bago, hinataw ko, hindi ko alam. Innova po. Pagdating ko sa toll gate, pinapara. Nagmulta ako 2,000. So, warning po yun, no? Kung kayo mapupunta ng T-Flex papuntang Baguio, ingat lang po sa speeding. Okay. Ngayon po ay inyong Missions Month, no? Purihin ng Panginoon. Nagse-celebrate po tayo ng Missions Month. Kaya lang, ang masaklap na katotohanan sa maraming ABCOP churches, kasama na po ang Caloocan, yung aking church. Nagse-celebrate tayo ng Missions Month. Puro mga hirap sabihin eh. Puro mga inspiring message ang marinig natin, aktibidades. Pero after ng Missions Month, tapos na. Walang misyon na nagaganap. Yun ang medyo masakit. Ano? Hindi ko po sinasabi, dito, ganun din. Ha?
Pero karamihan po sa mga traditional churches, mapa Baptist, Methodist, ABCOP, Presbyterian, kung sila may mission month, hanggang mission month lang po yung missions, no? Pinag-uusapan. After that, tapos na. Pero yung umaga, pag-usapan po natin kung saan tayo nanggaling, no? Yan po. Kaya po, ang title ng aking message ay Revisiting the DNA of the First Century Church. Alam po natin yung salitang DNA, no? So, ang mga doktor, alam po yan, no? Mga siyentipiko, at alam din natin yan, no? So, sa atin pong pagmemensahe, siguro magkwentuhan na lang tayo, no? Napakaseryoso kasi nung ating pag-uusapan, eh. Kukwentuhan ko na lang kayo kung ano yung ginagawa ng mga unang Kristiyano sa Acts chapter 2, no? Na inumpisahan ng iglesia noon, no? Ang pamilya bilang isang iglesia or the church as a family should have the following qualities of DNA or the first century church. DNA means, yan, ang hirap i-pronounce, ano? Kaya niyo ba i-pronounce yan? Ha? Bakit ko sinishare to, no? Bakit ko inumpisahan ang iglesia ay may DNA dapat. Yung unang institusyon na itinayo ng Diyos ay ang pamilya mula kay Eva at Adan, no? Kay Eva at Adan. At isa lang kanilang inutusan sila ng isang utos lang, humayo kayo at magpakarami. Natupad ba yun? Natupad physically. Pero ang goal ng Panginoon, ng Diyos, humayo kayo at paramihin nyo ang makadiyos na lahi. Yun ang kanyang pangunahing layunin. Paramihin ang makadiyos na lahi. Kaya lang sa Genesis chapter 3, nahulog ang tao sa kasalanan. Kaya ano ang ginawa niya? Sa bagong tipan, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak at itinayo niya ang iglesia. So lahat ng kumilala kay Kristo, bago umakyat sa langit si Kristo, ay itinayo niya ang iglesia. At ang iglesia ang kanyang ingatasan na ipagpatuloy yung kanyang layunin na magparami ng maraming makadiyos na lahi. Kaya tayong mga dito sa ating bansa, nung ako'y hindi pa Kristiyano, yung aking nanay at tatay, gusto ko, 7 kami magkakapatid. Gusto nila mag-aral kami sa Catholic school. Hindi namin maintindihan yun nung una. Meron pala silang layunin na magkaroon kami ng kamalayan patungkol sa Diyos. Pero nung kami maging Kristiyano, mas lalo naming na-appreciate kung bakit nila ginagawa yan. Ganon din naman tayo mga Kristiyano, eh. Kaya nung ako'y maging Kristiyano, dinala ko sa yung aking mga anak sa Christian school. Ang unang exposure ay ang Daily Vacation Bible School. Alam niyo po yun. Kaya natutuwa mo tayo dahil ang mga anak natin marunong ng memory verse, etc. At yun ay dinala nila, no? Hanggang sa koleyo. Kaya aking mga anak, na-involve po din po sa Campus Crusade for Christ. Kasi yun po naging kultura, no? Ng aming pamilya. Dahil po ay galing sa napaka-dysfunctional na family, no? Kaya nung ako'y maging Kristiyano, sabi ko, Panginoon, hindi ko na uulitin yung mga ginawa ng magulang ko sa akin. Bagkos ako'y magtatayo ng isang pamilya na maayos. Pero hindi po perpekto, ha? Yung aking mga magulang, marami din po silang tinurong maayos. Pero yung dysfunctionality ng pamilya ay nandun pa rin. Totoo lang sa statistics, 85% ng Filipino families are dysfunctional.
meron itong tatlong dahilan, no? Una, poverty, kahirapan. Pangalawa, broken family, hiwalay ang nanay at tatay. Pangatlo, absentee father or mother dahil OFW. Sinong alam niyong dysfunctional ang family? Marahil ang inyong mismong pamilya ay dysfunctional. Ang iglesia ba dysfunctional din? Dysfunctional pa rin ho hanggang ngayon. Sa totoo lang. Pero yung ating dysfunctionality, meron tayong Diyos na pwedeng lapitan para ayusin yung iglesia. Okay, tuloy natin yung ano, no? DNA in spiritual sense is belief, values, traditions, best practices, and culture in the church. Isa-isayin natin, ha? Tayong lahat, palagi ko yung ating pinaniniwalaang Diyos ay iisa. Wala tayong problema doon. When it comes to doctrine, that the Bible is the Word of God. Values, anong pinapahalagahan natin bilang isang iglesia? Do we value people, disciples, prayer, the Word of God, at marami pang iba, no? Traditions. Lahat po ng iglesia ay may traditions. Pero anong klaseng tradisyon ang meron tayo na nagpapalago ng iglesia? No? Best practices. What best practices that we do over and over again? No? Yun. And then, ano ang pinaka-tatak ng ating iglesia? Ano ang kanyang kultura? Ito ba ay mapagmahal sa kapwa Kristiyano, at hindi Kristiyano at the same time? Yan po ang nais ng Diyos na ma-inculcate about this sa atin. Okay, tuloy natin, no? The church as a family should have the following qualities, characteristics, or DNA. Noon pong unang siglo, babasahin ko muna yung passage na aking pagkukunan ng mensahe, at ito po ang sinasabi, no? Mula sa Acts chapter 2 verse 42. They devoted themselves in the apostles' teaching and in the fellowship, to the breaking of bread and in prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common, selling their possessions and goods they gave to anyone as he had need. Every day they continued to meet together in temple courts. They broke bread in their home and are together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Ano ang naging kultura nung unang iglesia? No? Una, they have commitment. Sabi ko sa Tagalog dito, meron silang panata. Sa bansa natin, ang mga Pinoy ay namamanata. Alam niyo yung panata, no? Pag January 9, lahat ng milyones na tao nandun sa Quiapo. Ha? Pag September, nandun sa Peña Francia, sa Bicol. Doon sa Camarines Sur ba yun? O Camarines Norte. Dinadayo ng mga tao. Yung ayaw magkaanak, nagpupunta ng sama yun. O alam niyo yun, no? Para magkaanak. At marami pang ibang mga panata, no? Okay. Pero yung mga yon, hindi natin pinapaniwalaan yon. Dahil mga Kristiyano tayo, we don't believe in idols, no? And yet, nasa katotohanan tayo, bakit hindi natin gamitin yung panata nung mga unang Kristiyano? Ano kanilang panata, no?
They devoted themselves to the apostles' teaching. Salita ng Diyos, fellowship, masaya sila, breaking of bread, and prayers. Yan ang kanilang commitment nung una. Ginawa nila yan day in and day out, araw-araw. Yung salitang devoted, ang noun nun ay devotee, di ba? Kaya tayong lahat ay, masasabi natin tayong lahat ay devotee. No? Pero ang masaklap, yung ating mga ginagawa, sana hindi, no? Ay mga aktibidades na lang. Just to tell the whole world that we are Christians. Yun ang hindi magandang pangitain. We come to church on Sunday because it's Sunday. No? Eh yun ang utos ng Panginoon. Remember the Sabbath day to keep it holy. No? Pero ang tanong, kung tayo ay Kristiyano sa pag-Sunday, paulit-ulit ko ng Lunes hanggang Sabado, kilala ba tayo bilang mga Kristiyano sa ating identity? Yun ang medyo, minsan, hanggang ngayon, hindi pa ganun tayo ka-identify, no? Ang masaklap ngayon, marami pong iglesia, no? Kumukonti na rin po ang mga sumusunod sa Panginoon bilang as full-time workers. Ang mga Bible school ay kumukonti na rin ng estudyante. No? Bakit ganon? Siguro, ang makakasagot doon ay ang bawat isa sa atin. Ano ang ginagawa ko para sa ikalalago ng aking iglesia? Yun. Sa amin pong seminaryo, yung IGSL, kumukonti na rin po ang mga estudyante. No? Malakas po ang hatak, ang atraksyon ng sanlibutan, ng social media. No? Mas maraming young people ngayon, no, concerned sila kung paano guminhawa yung kanilang buhay. It's tantamount to becoming materialistic, no? Hindi po masama guminhawa ang buhay, no? Pero kung nagiging obsession na po natin yun ay hindi baga nalilihis daw tayo sa ating tunay na identity bilang mga anak ng Diyos, no? Napurihin siya, pagsilbihan siya, at palaganapin ang kanyang salita. So, they have committed. Ano po ang panata nyo bilang mga anak ng Diyos, no? Meron ba kayong panata? Pwede ho kayong mag-declare ng inyong panata. No? Bawat isa sa atin, meron yung tawag na sphere of influence. Ayon sa ating edad. Kung kayo ay senior citizen, na katulad ko, we can reach out to the senior. Marami pong senior ngayon, naghihintay na lang. Ano hinihintay nila? Si Kay, si kamatayan. Pero tayo, naghihintay tayo ng 4, no? Una, yung pagdating muli ni Kristo. Hinihintay din natin yung Antikristo. Kung sakaling abutan natin yon. At hinihintay din natin yung rapture, ika nga. At ang huli, hinihintay natin yung kamatayan. Ano ang gusto nyo pabilisin na dumating sa atin? Ayaw nyo ng kamatayan, no? Okay, kung ayaw nyo ng kamatayan, paramihin po natin yung lahi natin, no? Para pagdating ng kanilang kamatayan, makakasama natin sila doon sa langit. Okay ho ba yun? Gawin nating panatayon. Yung mga professional, meron kayong kaopisina na hindi Kristiyano. Yung mga young people, meron kayong mga kalaro, sa school, sa koleyo, at kung saan-saan pa. No? Gamitin niyo po ang inyong impluensya bilang mga anak ng Diyos. Okay, commitment una. Pangalawa, consciousness of God's miracle. Sila ay namangha
Alam po ninyo, sabi daw, no, and awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles' no? Nung panahon ngayon, sa unang pagkakataon, yung mga Hudyo, they felt the presence of God, no? Because of many answered prayers nung mga apostol. Ang may sakit ay gumaling, lumakad yung mga pilay, yung mga bulag ay nakakita. Bakit ganon? Bakit namangha ang mga Hudyo nung panahon na yun? Dahil nung panahon yun, isa lang po ang relihiyon, no? Hindi nga tawag na Judaism. For you to experience the presence of God, you have to go to the temple. Doon ka sumamba para mapil mo yung presensya ng Diyos. Pero nung panahon ng mga apostol, no? Nung sila ay manalangin, nasagot lahat yung panalangin ng apostol. Everybody felt the presence of God even before going to the temple. Namangha sila. Kaya nagulat sila na yung Diyos, yung Kristong pinangaral ni Pedro sa Acts chapter 2 ay totoo. Di ba nangaral si Pedro? 3,000 ang naligtas. At doon nila napagtanto na ang Diyos nung mga apostol ay totoo, buhay, at nagbibigay buhay sa mga taong susunod sa Kanya. Ganun po ang nangyari noon. They have consciousness of God's miracles. Miracles still do happen, no? Ngayon, anong miracle ang nangyari sa atin? Ang isang miracle na nangyari sa bawat isa sa atin ay yung buhay na binago niya sa iyong buhay. Binago niya ako. Kung makilala ko siya, pinipilit kong baguhin ang aking sarili, pero nung makilala ko ang Panginoon, yun ay malaking himala. Kilala po ako sa aming pamilya na black sheep, no? Lahat ng bisyo, you name it, no? Kaya yung aking nanay, lagi po akong pinapalo, no? Sinesermonan. Palaging ganun. Pero nung ako'y maging Kristiyano, pag may problema sa bahay, tatawagin ako nung aking nanay para magkonsulta kung anong pwedeng gawin. Naging consultant pa ako. Can you imagine that? From black sheep, tapos may problema na tayo, anak. Anong pwede natin gawin? Kilala mo ang Panginoon. Kilala ko rin Panginoon, pero ako'y nahihirapan. Ganun po nangyari noon. Yun ang malaking himala. Kaya ba'y binago ng Panginoon? Paramihin din po natin ang mga taong dapat na baguhin ng Panginoon. Marahil ito'y kamag-anak nyo, uncle nyo, tita nyo, lolo nyo, lola nyo, no? Kapitbahay nyo, marites, tolits, sino-sino pa, no? Kailangan nila ng maranasan yung himala ng Panginoon para sa kanilang buhay. Commitment, consciousness of God's miracles. At pangatlo, commonality. Pantay-pantay. And all who believe were together and had all things in common. Ito raw yung Christian communism, eh. Pero nung panahon na yon, no, dahil excited sila sa kanilang pananampalataya na yung Kristong tinanggap nila ay totoo. At alam nila na siya ay muling babalik. Yung kanilang mga ari-arian o pangangailangan ng bawat isa ay kanilang pinunan. Walang Kristiyanong hindi nangangailangan, no? Binibigay nila ang pangangailangan ng bawat isa, no? Pantay-pantay. No? Pantay-pantay ang trato nila sa kanilang kapwa. Nag-aral ka man o hindi, parehas, no?
wala pong kinikilingan. Sa ating panahon ngayon, hindi po maganda ang senaryo. Kahit sa loob ng iglesia ay may tinatawag na injustice. Pero nung panahon ng mga unang Kristiyano, walang injustice noon. They treat everyone ng maayos. Dahil alam nila, sila ay pare-parehong kumikilala at nananampalataya sa iisang Diyos na kanilang sinasamba. Everything is fair, no? During that time. Kaya, kung ano na kailangan, sige, bigay lang. Walang problema. Ano pa nangyari? Commitment, consciousness of God's commonality. Pang-apat, conscientious pala. Meron silang malasakit. Ayan. Malasakit. No? And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. O bakit nila ginawa ito? Noong panahon ngayon, as early as that first century, inaabangan na nila ang muling pagbabalik ni Kristo. Sabi na, hindi ko na kailangan, bawat isa, hindi na namin kailangan yung sobra-sobrang ari-arian. Pamigay na yan sa mga nangangailangan. Ngayon, gagawin ba natin yon? Pero buksan nyo ang inyong closet. Buksan nyo ang inyong bahay. Marami po dyan ang non-performing asset na pwede nyong ipamigay. Dahil sa oras na kunin kayo ng Panginoon, pag-aagawan yan ng mga nakatira sa inyong bahay. Sino man siya, lalong-lalo na yung mga antigo. Kayo ba ay may tinatawag na China cabinet? Yung mga pinggan na hindi ginagamit. O, di ba? Naka-display lang. Bakit meron kayong ganyan? Kasi kapitbahay ko meron eh. O, di ba ganon? Gagamitin lang pag may okasyon. O yung gagamitin yan, baka mabasag. Ano ba naman yan? Dadalhin mo ba yan sa hukay mo, kapatid? Hindi. Ganun po ang naging kaugalian ng unang-unang mga Kristiyano. No? Bakit po tayo, maraming tao, ang naggustong magkamal ng ari-arian sa mundong ibabaw, pero alam nilang wala naman silang madadala pag sila ay namatay. Gayahin po natin si Alexander the Great, no? Nung siya ay nasa banig ng karamdaman, pinatawag niya yung kanyang mga aid, yung kanyang mga... Sabi niya, pag ako'y namatay, yun, narinig yun itong kwentong to, no? Lahat ng aking ariran, papunta na sementeryo, isunod nyo at isabog nyo sa dadaanan ng aking kabaong at hayaan yung pulutin ng mga tao. At yung aking kabaong, sabi niya, lagyan mo ng butas sa gilid at ilaylay nyo yung aking mga kamay nangangahulugan na ako'y naparito sa lupa na walang dala at aalis ng walang dala. Totoo siya, no? Gagawin nyo ba yun? Siguro, sasabihin sa atin ng mga tao, sira ulo nitong taong to. Bakit? Pero tama ho siya. Wala naman siyang dala. May dala ba kayo nung pinanganak? Wala. Ganun po ang attitude ng mga tao. Ang kanilang concern lang ay ibahagi ang mabuting balita para maraming makakilala sa Panginoon. At sa ganon, yun ang dadalhin nila pag doon sa paraiso na pinangako ni Kristo. Ganon po ang nangyari noon. Lahat ay nag-declare, hindi ito ang ating bahay. Ang ating tunay na bahay ay sa langit, kapiling ng Panginoon.
ang isang Kristiyanong tunay na ligtas sa kanyang pananampalataya, lahat po ng ating tinatangkilik, yan ay dekorasyon na lang sa atin. Pwedeng magbigay sa atin ng kalakasan. Pero pag kinuna tayo ng Panginoon, huwag na nating problemahin yan. Problema na ng Diyos yan. Ang problema niya, tayo na nananampalataya, makapiling niya sa langit. Commitment. Ano yun? Ano yung susunod? Sige. Panglima na ba ito? Consistency. Sila ay nagpapatuloy. No? And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts. So yung kanilang panata, tuloy-tuloy, nagpatuloy, araw-araw, day by day. They go to the temple, they break bread, and they receive their food with glad and generous hearts. Noon, araw-araw, they observe Lord's Supper. At the same time, kumakain din sila. Merong tinatawag na kainan noong mga unang panahon. Kaya kasama, pag tayo ay nagsama-sama at nagkainan, nasa Biblia ho yun. No? Dahil yun ang bonding ng mga tao. Kahit sa atin naman, pag nagdala bawat isa ng pagkain, yun ang we bond together. No? Oh. Kahapon po, nag-meeting ang North Metro Manila pastors. No? Sa aming attendance, medyo bumababa na rin. Yung pastor, nagsabi niya siya na, ang amin pong ihahanda bilang host ng ating monthly meeting ay bulalo. Ay pambihira, nag-sign up lahat. Oh. Mula 11 attendance, naging 30 o may higit pa. Sabi ko sa mga pastor, bulalo lang pala ang katapat nyo, sabi ko. Pero, okay lang po yun, no? Alam nyo, yung pagkain talagang, common denominator yan eh. Pag may pagkain, no, kahit saan ka pumunta, pag may pagkain, pupunta at pupunta ang mga tao. Lalong-lalo na kung hindi pa nila natikman yung putahe, no? Sabi ko doon sa susunod na host, pastor, ikaw naman ang host, no? I-broadcast mo naman, paella naman ng ano. Pero yung panahon na yun, kahit ano ang kinakain nila, simple man o marangya, ang pinakamasaya doon, nagkakasama-sama sila. And they share what God is doing in their lives. Kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay nila, no? Ang pagbabago, ang natutunan nila sa kanilang pamumuhay Kristiyano. Ganon po nangyari noon. Sana ganon din tayo, no? Ano ang pagpapalang tinanggap po sa nakaraang linggo na alam mo na magbibigay kalakasan sa isa't isa? No? Ganon po sana, no? Para mapalakas natin ang isa't isa. Huwag po natin gawing tradisyon lang na nakikinig ng sermon, tapos ng message o ng service ay uwi na. No? Batiin po natin yung hindi pa natin binabati since time immemorial na itayo ang Lord of Light. 32 years na pala kayo, no? Ang Caloocan ay 65 years na, kalahati ng inyong edad. Naging member po ako ng Caloocan 1974. 50 years na po ako sa Caloocan. Hindi po ako umaalis. Kaya yun ay patotoo ko, no? Abko po ako all the way. Kahit hindi ko po gusto yung mga nangyayaring iba, pero ang aking sinasamba at pinaglilingkuran ay ang buhay na Diyos. Hindi po tao. Okay? Tandaan po natin yun. At kaulihan, ay connections. Dabarkads to. Ano ibig sabihin nito? They keep on connecting with God because they want to glorify Him in all their events and activities at sa buhay nila.
And thus, sila ay nagkaroon ng malaking favor with people. Naging barkada nila ang maraming tao. Sabi ron, praising God and having favor with all the people. Yan. Yun ang unang kulturang magandang nangyari. Sa ating kapanahonan ngayon, minsan yung ating mga kapitbahay, hindi nila alam na may church pala dyan. Ako po'y natira sa Gagalangin, no? Doon po ako lumaki. Doon po yung aking bahay na aking parents, no? Meron palang isang church doon sa kabilang 2 blocks away from our house doon. Ang tagal na nung church, hindi man lang siguro, di pa kami Kristyano noon, ha? Hindi ko na sasabihin kung anong denomination. No? Hindi kami nakatanggap ng isang gospel tract for many years. Pero nung ako'y maging Kristiyano, naging kaibigan ko yung pastor. Kapatid, ikaw pala yung misyonero ng Campus Crusade. Pwede ba kitang imbitahin magsalita sa aming church? Wow, sabi ko. Breakthrough to, Nagsalita po ako doon, 24 ng Disyembre, magpapasko. Noong ako'y pumasok sa church, for the first time, alam nyo kung gaano karami yung church, mabibilang nyo ng daliri ng iglesia. Hindi naman gano'n, masyado exaggerate. Wala pa akong 20. Sabi ko, bakit nagkagayot ang church to? Yung tanong ko hanggang ngayon, tanong pa rin. Pero sama, through the years, ang mga local churches ay in general, hindi naging maganda ang patotoo. Merong minsan pumasok sa isang iglesia na lalaki. Nung pumasok siya, mag-uumpisa na yung message. So, siya ay umupo doon sa bandang likod. Nung nasa kalagitnaan na yung message, tumunog yung kanyang cellphone. Lakas. Lahat lumingon sa kanya. Pagkatapos ng service, nilapitan siya ng pastor. Nagalit, sinermonan. Nilapitan siya ng miyembro, sinermonan siya. Nilapitan siya ng caretaker, sinermonan din. Nung mga elders at deacons, sinermonan. Sa sama ng loob, nung gabing iyon, pumunta siya sa isang bar. Umorder ng beer. Sa kanyang pag-inom, binaba niya yung kanyang baso ng beer, natabig niya accidentally. Dumating yung janitor. No, sir, sabi niya. Don't worry, I'll take care of it. Sabi ng bartender, don't worry, we'll replace your beer, sabi niya. Tapos sabi ng may-ari, anything wrong, sir, anything I can serve you, etc. Nagulat yung buti pa sa bar, yung aking pagkakamali, naintindihan. Sa iglesia, hindi. Sa palagay nyo, babalik ba yun? Noong isang taon, yung aking kumparing pastor, magkalala niyo si Pastor Philip Taroha, siya po ay Baptist dyan sa CCBC. Nagkakakwentuhan kami. Sabi niya, Pastor Kenny, kami mga leader sa church, nagkaisa na we will declare this church as a safe place. Ano ibig mong sabihin safe place? Ganito yun, sabi na. Kasi sa loob ng church, maraming judgmental spirit. Siguro wala dito, no? Hindi ko pinabag dito. Wala rito nun.
Ano ang sinabi niyo safe place? Ganito yan, sino man ang pumasok sa church, we will welcome him regardless of his gender, nationality, race, background, kahit ano, tatanggapin siya ng church. At hahayaan namin siyang makinig. Kakaibiganin namin siya sa kanila. Sino man siya, kahit siya pa si Vice Ganda. Paano pumasok si Vice Ganda rito? Magtataas ba tayo ng kilay? Anong gagawin ni Pastor Kenny? Magpapapirma ako ng ano. O di ba? Kasi kailangan natin. Namatay si Kristo para sa Kanya eh. Hindi natin winawaksi yun. Tanggalin na po natin yung judgmental spirit. Gawin nating user-friendly o friendly ang ating mga iglesia. Kasi walang papasok sa iglesia kung ang tatak natin ay mga banal na hindi mawari. Dalhin po natin yung kabanalan natin sa iba't ibang tao, sa iba't ibang pagkakataon. Mahalin po natin yung ating kapwa. Si Kristo ang pinakaradikal na leader na nakilala ko. Sino magsasabi no na sira ulong mahalin mo ang iyong kaaway? Ang mga tao hindi natin kaaway, no? Pero indirectly, we are declaring them as enemies by not telling them the good news of salvation. Ayusin po natin yung kultura ng ating mga iglesia. Sinasabi ko rin po sa iba't ibang ABCOP churches mo. Okay, tuloy natin, no? So ano ang resulta? Dumami at dumagdag ang lahi o pamilya ng Diyos. Ito po yung DNA na nais ng Diyos na ipagpatuloy natin, yung DNA ng unang-unang iglesia. And the Lord added to their number day by day. Take note, day by day, araw-araw. Kung babasahin yung buong Acts, hindi isa-isa ang dagdag, libo-libo. Dahil lahat ay nagpapatotoo. They practice the priesthood of all believers. They don't depend on the so-called professional missionaries o pastor. Everyone is a witness. Because of that, tayo naniniwala doon sa priesthood of all believers. Everyone should minister, no? Pero nasa utak lang po natin yun, no? We should do what we need to do, no? Gawin po natin yun, no? Bilang mga lingkod, bilang mga anak ng Diyos. So, ito po ipabaon, no? Dahil ang mga unang kapatiran ay naging tapat sa Diyos at sa Kanyang gawain, ituloy po natin ang ganitong pangitain sa ating kasalukuyang henerasyon. No? Faithfulness demands fruitfulness. Marami tayo sa ating iglesia, mga faithful attenders, etc. No? Pero faithfulness, sabi sa Tagalog, ang pagiging tapat ay may katapat na prutas. No? Tama ba yung spelling ng prutas ko? Hindi po ako endorser ng prutas. Ha? Di ba yung sa Matthew, yung amo binigyan ng talents yung isa, tatlo sila eh. 5, 10, 5, 1. No? Yung 10, na doble. Yung 5, doble din. Pero yung isa, binaon niya lang. Although, faithful siya, natakot siya. So, doon sa parable na yon, pag binigyan tayo ng Panginoon ng something na valuable, ang binigay sa atin ay yung gospel, yung mabuting balita. Itatago lang ba natin yan? Katulad nung isang binigyan ng isang talent, itinago niya lang. Isiwalat po natin yan para magbunga
Kaya sabi niya doon sa dalawa, well done, good and faithful servant. Pero doon sa huli, binawi niya. Yun. Ganon din po mangyayari sa atin ngayon. Kung faithful lang tayo sa every Sunday, umuupo, hindi po sapat yun. Ano man yung narinig nating mensahe, gamitin po natin sa ating buhay para sa ating kalalago at gamitin din natin sa ating kapwa para sa kanilang paglago. Tandaan po natin ang DNA na ating dapat ipagpatuloy sa pamilya at gawain ng Diyos. Una, commitment, consciousness of God's miracles, commonality, conscientious, consistency, and connections with God and people. Siguro ngayong panahon na, no? Upang sabihin natin sa Panginoon, kausapin natin ang Panginoon. Bilang individual, I'm challenging you not as a church, but as an individual. What are you doing for the kingdom of God? For it to expand. Para mapalago ang kanyang kaharian. Panahon na, utang, para gawin po natin yung dapat gawin para sa ating Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Pag wala ho tayong ginagawa, no? At naghihintay na lang tayo ng kamatayan, manalangin na lang tayo, Panginoon, kunin mo na ako. Wala na ako silbi. Pag ganon, kukunin ka na nga ng Panginoon. Pero kung sinasabi mong, may silbi pa ako, Panginoon, gamitin mo yung binigay mo sa akin, kaloob, talento, o ano paman, upang mapalago ang iyong iglesia. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa hamon mo sa bawat isa sa amin. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang ang iyong unang misyon sa Genesis na humayo kami at magpakarami, paramin ang makadiyos na lahi. Yun din ang iyong utos mo sa amin, Panginoon, sa bagong tipan. Humayo kayo at gawing alagad ang maraming tao. At ngayong umaga, Panginoon, narinig namin ang iyong hamon. Gamitin mo ang bawat isa sa amin upang may bahagi ang iyong mabuting balita. Purihin ka, Panginoon, sa iyong mensahe, sa iyong salita. Ito kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa mensahe pinarating ni Pastor Garcia. Magandang umaga sa lahat. At ating anyayahan ko kayo sa ating pag-ikay ko tayo sa Communion. Meron po tatlong bagay na nais ng Panginoon Jesus na dapat inaalala po natin. Ang una ay alalahanin natin ang nakaraan na yung pagbibigay ni Panginoon Jesus ng kanyang buhay para sa atin sa mga kasalanan natin. Ikalawa ay dapat inaalala natin ang hinaharap dahil meron po tayo isang hari na hahabol sa atin. Alala ko din sa ni Pastor Kenny na yung rapture. So dapat handa po tayo. At ikatlo, dapat iniisip ba natin na kapag pa tayo ngayon sa pagtanggap ng ating communion, dapat ay namumuhay pa tayo bago tayo tumanggap ng communion. Dapat sabi nga
Corinthians 11:27-29. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng sakopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nakakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kaya mga kapatid, inaanyayahan ko muna tayo siyasatin at suriin natin ang ating sarili bago po tayo lumapit sa pagpapamilya. Hinihin po natin ng tawad ang ating mga nagawang pagkakasala. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa inyong pagmamahal dahil meron po kami Diyos na maaari namin lapitan anytime, Lord. At Lord, kung gumagawa mo kami ng mga kasalanan, kahit maliit o malaki, wala pong level ito. We pray, Lord, na patawarin niyo kami, Lord. Humingi kami ngayon sa harap niyo na patawarin niyo kaming lahat, Lord, sa mga maling nagagawa namin. Lord, hanggang po kami, Lord, na talagang maging banal. At saka talagang lumapit sa inyo, at hihingi lahat ito, Panginoon. Uli, Lord, maraming salamat dahil alam po na kayo ang Diyos na mapangyarihan at Lord, talagang tutulungan niyo kami kapag nangangailangan kami. Lalo po yung sabi na Pastor Sam, kung naputol mo ang relasyon namin sa iyo, Lord, ituloy mo lang. Huwag po sana maputol ang aming pagmamahal sa iyo, Panginoon. At patuloy po namin gawin ito dahil kamong kami nabubuhay. Maraming salamat, Lord. At lahat po ito, tinataas ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Tulad po ng dati, gawin na po natin, lumapit po tayo at kumuha po ng elemento ng nasa harap po natin. Gawin po natin.
Ang banal na hapunan, sa verse 26 po, matapos maghapunan, tumangkot din siya ng opas pasensya po, yung sa phone ko na purayo yung kopya ng verse ko. Ayan. So verse 23 po. Ito ang katuwang tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko namin sa inyo. Nung gabi siya'y pinagkagulo, ang Panginoon Jesus ay lumangkot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpipiraso-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala ko sa akin. Gawin ko natin. Matapos maghapunan, dumangkot po ang Panginoon Jesus ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Inumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Alalahanin po natin ang simbolo ng bagong tipan na meron tayo sa pamamagitan ni Kristo. Inumin po natin. Nanalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagbibigay ninyo anak para itubos ang aming kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagbibigay ng buhay para sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay nabuhay na muli, kaya kami rin ay maaaring mabuhay muli na kasama. Salamat sa iyong biyaya sa amin at sa lahat ng pagmamahal ninyo. Lahat po, Lord, tinataas ko sa mga pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Lord. Ngayon dadako naman po tayo sa ating tithes and offerings. May tawag po sa Lalo kung ako si Bastet para po pangunahan tayo. Habol ko na rin po yung social concern box po dahil yun po ay first Sunday. Salamat po dito. Tayo po'y tumayo at ating pong awitin ang doxology. Praise God from whom all blessings
winelcome po natin last Sunday. So, tawagin po ulit si Lem para i-introduce po sila. Last Sunday po, nagkaroon tayo ng baptism. Salamat sa Diyos, merong 8 na sumunod sa utos ng Panginoon Jesus sa ordinance ng baptism. Kasama po sa kilalanin natin yung bagong member din natin. Hindi lang yung 8, kundi si Craig na bagong member natin dito sa Doña Carmen. Yung ginawa po natin last Sunday ay patunay dun sa mensahe na ating napakinggan na Diyos ang nagdadagdag sa ating iglesia, sa ating pamilya. At salamat sa Diyos, kumilo siya, nagpakilala sa buhay ng mga tao natin. Wala po yung dalawa, si Ate Dainine at si Angel ngayon. Pero tawagin ko po si Michael, si Soniel, si Miguel, at si Craig na tumayo dito sa harapan. At ibibigay ko po sa kanila yung mga certificates, bahagi ng ating recognition. So sinasabi lang po ng certificate na natapos nila yung series ng baptismal lessons at buo yung kanilang desisyon na ipahayag yung kanilang testimony decision na tinanggap nila ang Panginoong Jesus at susunod sa Kanya mula nang sila'y nanampalataya sa Kanya. So, binibigay this July 7 dito sa Lord of Life Christian Fellowship. Michael? Jason yan? Pwede mo tayo tumayo lahat. Samahan niyo po ako sa panalangin. Gusto ko pong kunin yung panalangin sa sulat ni Apostle Pablo sa Colossians 2, verses 6 to 7. Ang sabi doon, just as you receive Christ as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, established in the faith, just as you were taught, and overflowing in thankfulness. So, samahan niyo po ako sa aking panalangin para sa akin. Ama, maraming salamat. Salamat dahil ang buhay ng aming mga kapatid na si Michael, si Miguel, si Suniel, kahit po si Craig, ay patunay na buhay kang kumikilos at nagbabago ng buhay. Salamat at nagpakahayag ka sa kanila. Salamat sa mga tao at community na ginamit mo para ipakilala si Kristo sa kanila. Salamat dahil ikaw ang bumuo ng pamilya, ang iglesia. At salamat mga kasama natin sila bilang mga kapatid natin sa pangalan ni Jesus. Panalangin po namin yung panalangin ni Apostol Pablo na patuloy silang lumago sa kanilang pananampalataya, tumibay pagkaugat, at patuloy na sumunod sa iyo. Dinadalangin namin na gamitin mo rin ang buhay ng mga magdi-disciple sa kanila para patuloy silang umani sa kanilang pananampalataya. Pinupunin po namin kayo, pinapasalamatan. Tinataas ko yung pangalan sa pangalan ni Jesus. Makakaupo na po tayo. Picture daw. Sa labas. Kasama. Para po sa ating announcements, sa darating po na Wednesday, magkakaroon po tayo ng prayer meeting dito sa Doña Carmen, 7 p.m. at ang facilitator po natin ay si Tita Norma Gaya. Sa susunod na Sunday naman po, July 14, ang ating worship leader ay si Mary Grace Galvez at si Akna Cabate. Ang preacher po natin ay si Rico Naid. Ang text po ay John 15:16 with the topic na Go and Bear Fruit. Birthdays and anniversaries naman po, sa darating na July 12 ay si Gigi Avila, July 13 naman po si Emabel Contado. So, kung mayroong friendly po sila sa Facebook,
ay message lang pa rin sila at batiin. Tapos anniversaries naman po. Sa July 8 ay sina Tito Ando at Tita Office Silingan. Sa July 14, sa Tito Joey at Tita Tuts Tolentino. At sa July 16 naman po ay si Vince at si Mary Joy Aguinaw. So, wag-i-edit po natin sila sa meron po ba tayong visitors ngayong araw na ito? Lang, nagbabalik po si Rachel. So, sige po, pagkatapos po na ating worship service ay tayo po yung magbatian tulad nga po ng binanggit po ni Pastor Ken kanina. So, saan po? Sorry po. Sorry, okay po. At syempre po si Pastor Ken, ating preacher at speaker po may araw po. Sa benediction po, tinatawag ko po ulit si Tita John. Pasensya na po. Sige. Tumayo po tayong lahat at tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon sa Ephesians 3:17-19. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama na mahinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Manitili po tayo para sa uling awit. Para po sa ating huling awit, muli po natin i-declare na si Jesus ay buhay. He is our Redeemer who lives.